question ko muna for Joseph. Joseph, lahat ba ng female cast dito naging, paano ba yung sasabihin ng maayos? Nagkaroon ka ng scene, nagkaroon ka ng love scene or sex scene? Siguro hindi ko siya pwede masagot dahil I think it would spoil the movie. But, I don't know. Ano ba, direct? Pwede ko ba sabihin? Or hindi, kasi yung question ko talaga is, mo naman, siyempre iba't ibang tao, iba't ibang leading lady, or ibang babae, yung experience mo sa kanila. Kumusta yung naging karanasan mo, each and every one sa kanila? Okay naman. They're all professionals naman. Some of them, I've worked with them before. Like si Kat, si Rob, si Steph. I've worked with them na before. And they're all professionals naman. Lahat naman kami, pagdating namin sa set, we enter there as our character. And, ayun, okay naman. Masaya naman. Hindi ba nakakapagod yung ganong karaming babae sa set? Anong nakakapagod ba? Daming eksena na puro... Remember kasi may nakausap ako isang artist ng taga Viva Max din. Parang in one day daw, ang dami niyang eksena ng love scene na ginagawa. So in your case ba, hindi naman? No naman, kasi with sila Direct GB, with how they do it, naaayos naman nila, na-chop-chop naman nila yung mga ganun na eksena na hindi aabot sa point na sobrang pagod naman yung mga artista nila. So, ayun, well taken care of naman kami doon sa set nila Direct GB. Kaya, ayun. Okay, thank you, Joseph. Thank you. One question na lang para sa mga sa mga girls din. Pipikapin ko lang yung line sa pelikula tungkol sa masasamang babae. Yon, anong reaction niya every time may mga tao na gano'n ang opinion sa inyo? Because sexy star kayo. Kay Aba muna tayo. Si Aba, medyo vocal sa mga ganyan. At gusto ko yung pa-feathers mo, ha? Thank you po. Wala po akong comment kasi lahat naman may nasasabi naman sila about sa ginagawa namin. So, angala na kami din ang mag-a-adjust para sa kanila. So, kung ayaw nila, di wag silang manood. Pero kung naiintriga sila, di manood sila para malaman nila yung story. So, yun po. Okay, thank you, Ava. Queen? Well, to each his own naman po eh. Natatawa lang po ako sa mga ganyan. Kasi actually ngayon sobrang nababash kami for being sexy. Nakakatawa kasi ang dami nilang comments sa online, daming online negativity. Pero the same person, the same people, sila din yung nagpo-follow and then may-message ng mga indecent stuff. So like, okay. So, nakakatawa lang na, okay, sige, go make your comment pa Bibo online, pero kayo rin naman yung nanonood. Pero pinapatulan mo ba? Hindi po. Tinitignan ko lang doon sa tatawa ko. Okay. So, mga naman pala sila. Next. Si Kat. Same as Quinn, natatawa lang rin po ako. That's their opinion at the end of the day, and para sa akin, their opinion doesn't matter to me. It's my family's opinion and the people I care about who matter. And yeah, I love what I'm doing and I don't see anything wrong with it. Some people won't understand and I understand that. Okay, ayan. Ganda ng line mo sa kay Steph naman. Para sa akin naman po, wala, parang dineded mo na lang. Yun nga, gaya ng sabi ni Kat. And ngayon po kasi sobrang dali na lang mag-judge. Lalo na di naman alam kung anong ginagawa namin, kung bakit namin ginagawa. Ayan. Okay na. Meron pa bang hindi nakakasagot, Chin? Si Rob. Rob? Si Rob. Ayan. Si Rob na social media din. Okay. Sa akin naman po, wala naman ako din pakialam sa mga sinasabi ng ibang tao. Actually, sila pa nga, kung sino pa yung mga nambabash sa amin, sila talaga yung mga nanonood sa mga movie ng Viva Max. So, ako, parehas lang din naman ng sinabi nila. Mas importante sa akin yung sasabihin sa akin ng pamilya ko at ang mga taong nandyan para sa akin kaysa yung mga sinasabi ng ibang tao. Last na, malaking tulong sila sa inyo, di ba? Yes po. Yung mga bash.
Lalo ikaw kasi for engagement, alam mo yun. Ito more na binabatikos ka, di ba? Opo. Sa akin, hindi ko naman din pinapasa. Dinededma ko na lang sila. Basta as long as na ginagawa ko yung trabaho ko, go ako dun. Ayan. Okay, thank you very much. Maraming salamat, Jean. Ang ganda pa sana tanungin si Direk kasi usong-uso ngayon yung mga nasa di ba? Nasa religion part tapos na nai-involve sa kung ano man. I'm sure may magtatanong din mamaya. Maraming salamat. Kasi parang right now, somehow parang taking a role of a priest is parang controversial in itself, 'di ba? Kasi lalo na with the storyline ganyan. Paano mo pini-prepare yung sarili mo na pwedeng magkaroon ng feedback or backlash related to the character that you are portraying? Wala, siguro sanayan lang din. Any role naman that you do, parang you always like have feedbacks from people, negative insights from people, di ba? No matter what role you do. Dati, I would do gay roles and then dami ko pa rin nakukuha mga negative reviews about my character, no? So I think kahit anong character gawin mo, kahit anong pelikula gawin mo, ang daming masasabi talaga ng mga tao, no matter what. So it's just a matter of you neglecting all of them, alam mo yun. Don't let it affect you and use it as a motivation for you, for your next project, for your next character na lang. Na, ayun. Yun. Pero Joseph, paano, but this time kasi, the feedback might come from those from religious groups, ganyan. Magkaiba kasi yung, di ba, parang from ordinary people versus like ito in authority, ganyan. Was it something na did you consider somehow? Ganyan? Yeah, I did. But like Direk GB would explain it naman, you have to watch the movie kasi before you even judge, especially yung poster. So, yung mga religious people dyan na madami na agad nasasabi just based on their poster. You have to watch your movie before kayo mag-comment ng mga kung ano-ano man. So, ayun. At saka, wala, I trust sila direct naman na they wouldn't put us naman in an awkward position na kami yung makakatanggap lahat ng mga criticism. So, ayun. Okay. Thank you, Joseph. Thank you. And to the girls naman, I'm not sure if this may sound controversial, pero like, personally ba kayo, do you at this age ba or parang at this situation ganyan, do you still believe in confession, especially with a priest ganyan? Ava? Hello, Albert. Ako kasi hindi ako palasimba. So, let's just say na although nadadasal ako, pero hindi ako pupunta ng church kasi I'm more on spiritual kasi. So, parang niwala ako sa paligid ko, and then siguro yung confession, yes. Pero nagko-confess naman ako sa church, ganyan. Pero sa totoo lang talaga, hindi talaga ako hindi ko alam kung tama yung term ko na hindi ako sagrado na ganon. Pero more on spiritual talaga. Mm-hmm. So, yun. Yeah. Thank you, Ava. Rob? Sa confession, kasi ko born again kasi ako eh. Okay. Yeah, oo. So, hindi ko kasi na-experience yun. And
Pero feeling ko naman wala naman ding masama sa pagko-confess sa isang pare. Kasi kahit papano, nakukuha mo pa rin yung tamang advice galing sa pare. And parang feeling ko lang na kapag once na nag-confess ka, sinasabi mo yung mga kasalanan na nagawa mo. So, ayun. Hindi kasi talaga ako sa pare kasi nga born again ako. Opo, yeah, understandable. Thank you, dear. Thank you. Kat? Same with Ava. I also am spiritual. I don't really conform to a religion. So, ako po personally, I don't confess. Okay. Thank you. Queen? Thank you. Sorry, let me clarify lang po yung tanong. Is it if I still believe in confession? Yes, dear. Sorry, medyo unstable lang yung internet ko. Siguro based sa teachings ko, yung natanggap ko ever since growing up kasi Catholic school. Yes, of course, I do believe in confession. Pero medyo na-tweak na lang siya yung paniniwala ko as I become more mature kasi mas nagiging open ako to other beliefs. So for me, siguro pag magka-confess ako is just to lessen the load. Not really like yung parang syempre magre-repent ka sa sins mo, pero more on para mabawasan yung dinadala mo inside. Okay. Thank you. Thank you, Ken. Thank you. That's it po for the ladies. Yeah. And last na lang, Direct GB, ganyan. Ikaw ba, may kinonfess ka na bang movie? Parang ganon. Parang somehow inihingi ng tawad or parang parang ganon. Correct. You mean inihingi kong tawad na ginawa kong pelikula? Oo, parang somehow ganon. Or may eksenang inihingi mo ng tawad, parang ganon. Kasi, wala, no? Para sa akin kasi, hindi naman din kasalanan yung mga ginagawa naming trabaho. Mm-hmm. Parang, once nagpunta ako sa set, nandun ako as a director at yun yung trabaho ko. And I make sure na hindi ko inaabuso ang artista ko. I think kapag inabuso mo na yung artista mo, that's the time na baka dapat ka lang mag-confess. So parang gano'n. So ako, lagi ko pinoprotection ng lahat ng tao sa set ko. So I don't think na parang kakumpi-kumpisal yung paggawa ng ganitong klaseng pelikula. Which I think yun yung tanong mo, no? Na dahil syempre nasa sexy ang tema namin. So parang, do I consider it as a sin, yung ginagawa namin? So I don't think so. Okay. Thank you, Direct. Question to Direct GB. Direct, isa lang to Direct. Kasi napansin ko dun sa poster, official poster natin, si Joseph naka-uniforme ng Pampare. Pampare ba yun, Direct? Yes. Oo, tapos nakapaligid sa kanya yung mga sexy na girls na naka-two-piece. Wala kayang yung Direct? Sa tingin mo, walang backlash yun? Kasi syempre, parang opposite yun, di ba? Parang ganon. At saka kaninong idea po nakuha yung Direct? Yeah, actually, yung poster ng sa marketing yan, yung poster ng pelikula. Although may mga nagtanong sa akin ng magandang elementong ilagay. So, nagbigay na tayo ng input doon. Para sa akin, I don't think naman ma-judge mo yung pelikula based on doon sa nakita mo sa poster. So, yes po. Malalaman mo kung bakit ganun yung poster. So, mas magandang panoorin yung pelikula. So, I don't think naman na negative siya para doon sa pelikula yung type ng poster na ginawa natin. Okay. Follow-up question ko lang, Direct. Sa ngayon po ba, Direct, nakaka-receive ka na po ba ng konting backlash dahil nga, syempre, very sensitive po yung tema ng pelikula natin? Yeah, kahit naman before parang nakakatanggap ako minsan mga PM, minsan sino magme-message kapag may mga post tayo tungkol doon sa ginagawa kong trabaho. Pero para sa akin, trabaho lang naman yung ginagawa din namin. Kumbaga, may mga storya lang kaming pwedeng ikwento at tingin naman namin ma-appreciate ng mga tao pag napanood nila. So parang sa akin, dead ma lang doon sa mga nagko-comments. Kasi hindi naman din sila ang nagbibigay ng hanap buhay sa amin. Kami nagtatrabaho lang. So trabaho lang to.
Tama. Last na lang talaga, direct. Ano po yung pinaka-worst na bash na nakuha niyo sa comments so far? Parang minsan yung sasabihin niya, parang yung pagkatao mo na yung inaano na parang napakapastos mo, napakahilig mo sa sex, parang ganyan. Parang, sa akin naman hindi ganyan man ako kilala personally. So parang, sino kayo to judge? Okay, direct. Thank you. Good luck sa movie. Question will be coming from Bernard Santos of My Movie World. Yes, hello, good afternoon sa lahat. My question is for the cast. Kasi, di ba, medyo matagal-tagal din kayong nagsama-sama dito sa shooting ng movie for the lock-in ng Purification. Can you share some of your memorable experience na nababaon nyo after doing the movie, whether it is behind the scenes or while shooting the movie? Ano yung mga baon na nakuha nyo after doing this? Let's start off with Queen. Some memorable experience, probably yung sa beaten part. Kasi nung binitin ako, muntik po akong himatayin. Actually kami ni Ava, muntik himatayin due to some unforeseen circumstances. Pero hindi naman kasalanan ng staff or whatsoever. Talagang unfortunate lang yan. Okay, thank you, Queen. Stephanie? Hello, Steph. Let's hear it from Katrina. Para sa akin, it's always the kwentuhan between takes and just like having time to chat with Giad and Anthony and the girls. Yung mga ganun, those are always the most memorable ones for me. Hearing people's stories, yung mga veteran actors that I had a chance to talk to. Thank you, Kat. Rob? Ayun, pares kami ni Queen. Yung pinaka-memorable sa akin yung sa sabit part kasi first time kong gawin yun. And hindi rin kasi ako talaga mahilig sa heights. So, ayun po. And syempre yung mga bonding ko rin sa girls and sa mga ibang cast. Thank you, Rob. Ava? For me, yung sabit part, kasi nahimatay ako doon. Dahil ayun yung last day ko for cleansing. So, umiinom lang ako yung yung juice ko lang. Tapos hindi ako na-inform na yun na pa talaga yung sabit na pala makukuha. And then yung chikahan namin nila Kat doon sa room, sa standby area, and then the rest of the cast. Ayun po. Thank you, Ava. Yosef? Siguro ako, it's more of the bonding with the cast and the production, mga kwentuhan. May isang scene na rin doon na late na sa gabi, tapos parang lahat ng mga girls nung nakapang scary makeup sila nun eh. Takot kasi ako sa mga multo. Ayun, yun lang. More on bonding talaga with the cast and the production. Okay, thank you. My second question naman is for Direk GB. Hello, Direk. Can you share the details? Paano mo inumpisihan yung concept nito na about priests and then may mga sexy girls, and why do you decide to do this kind of film for your next movie sa Viva Max? Biglaan lang yan. Nag-isip lang ako ng isang konsepto na medyo kakaiba. And then, parang tuwasok lang sa isip ko, mapare, ganyan. So, parang, sige, i-develop na natin to. So, doon lang nagsimula yun. Normally naman, ganun lang din ako gumawa ng mga storya. Kumbaga, parang, pag na-excite ako doon sa unang idea na naisip ko, yan, i-develop ko na yan. So, basically, ganun lang nag-start. Kahit yung mga ibang pelikula ko, ganun lang siya nag-start. So, once na parang nagustuhan ko siya, yung una kong naisip, yun na yun eh. Kumbaga, parang instinct sa akin. Pag may nagustuhan ako na idea na pumasok sa utak ko. So, yun ang gagawin ko. Okay. Thank you guys and good luck to your movie. Thank you very much. That was Bernard Santos of My Movie World. Kay Joseph na lang, paano niya pinagandaan yung role niya bilang pare? Pinagandaan ko lang yung pagiging pare na I watched some movies lang na yung Angels and Demons na movies.
Yun lang, more on the research lang. Kasi I've done a priest role na rin naman before. Pero magkaiba naman silang atake towards dun sa character. So, siguro more on nag-usap lang din talaga kami direct para makuha lang namin yung certain character ng pari na gusto niya. So, yeah. Yung pagiging bad ng character mo. Bad? Hindi naman po bad yung character ko. Gaano siya ka-bad? Paano bad po ba? Like naughty? Ayan, naughty, may pagka, ano ba? Meron din. I guess, ano lang, siguro you have to watch the film talaga para makita mo rin, para mahusgahan nyo kung gaano ka naughty yung character. Okay, thank you. I don't know kung tama ako, hindi ito yung first time mong naging pare, di ba? Parang sa pelikula ni Anne, saka ni Anne na naging pare ka rin doon. Sa'yo nag-confess si Anne that time. So how is it, doing a role ng pagiging pare? Ikaw ba nung bata ka, pinangarap mong maging pare? At hindi mo natupad yan dito sa pelikula, natupad mo yun? Never ko ata na isipan nung bata ako. No disrespect to all the priests, but wala, never ko naman naisipan na maging pari ako nung bata ako. Nor did it come across my mind kung subukan ko kaya maging sacristan or anything related dun sa church. But ako natutuwa ako every time na I would do a priest role dahil na-appreciate ko sila even more. Especially dahil yung suot pala nila, napakainit pala suotin noon. Hindi pala biro yung nagbimisa sila na gano'n yung suot nila. Kaya pala minsan nakikita natin may dalawa silang blower na nakatutok sa kanila. Baka, parang anytime pwede sila mahimatay dahil sa init eh. Parang sa movie pa nga lang, yung sinuot ko pa lang doon was not even the full priest attire because I think hindi allowed or parang hindi na lang namin sinuot yun para iwas sa issue or anything like that. Thank you, Joseph.